Amen. Ay, grabe yung kantahan natin today ah. Talagang pang-ubos ng energy sa umaga, no? Exercise. Pagkagising sa umaga, midday, tapos eto, grabe. Amen. Pero napakasaya. Tunay na napakasayang magpuri sa Panginoon. Praise God. Kaya palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Ayan. So, sa ngayon, pahinga muna tayo sa awitan. At ito naman po ang oras upang tayo ay kumain naman ng salita ng Panginoon. Handa po ba tayo para rito, mga kapatid? Amen. So, ang pinaka-topic po ng ating sermon sa araw na ito ay, although medyo maikli ito, ngunit mahalaga ito sa atin bilang mga Christian. Ayan, ang ating pinaka-topic sa araw na ito ay pinamagatang Mission, Vision, and Goal of Christians. So, mission, vision, and goal. So, syempre, mahalaga ba ito para sa atin bilang Kristiyano? Syempre, hindi ba? So, kailangan nating malaman kung ano ba ang mission, ang vision, at ang goal natin bilang Kristiyano. So, layunin sa Tagalog yung goal, di ba? And magmumula ang pag-uusapan natin sa verse ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Yan, sama-sama nating basahin niyan. Kung mayroon po tayong Bible sa cellphones, good po, or dito po sa ating screen. So, verse 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan, so bago pa natin palalimin pa lalo ang ating pag-uusapan sa ngayon, ay ipag-pray po muna natin ito. Ipikit po natin ang ating mga mata at iukod po natin ang ating mga ulo. At damhin po natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, na hayaan po natin siyang pumagitna sa atin. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. Sa ibinigay niyo po, Lord God, na araw, na umaga sa bawat isa, Lord God. Lord, tunay nga po na napakabuti po ninyo, Lord God, dahil patuloy niyo po kaming binibless, Lord God, ng gift of life. Lord, sa araw po na ito, ay narito po kami sa bahay-sambahan ng Smyrna Christ Church upang po magpuri at makinig ng iyong mga salita, Lord God. Lord, gamitin mo po ako bilang instrumento, Lord, upang po maibahagi ng mabuti at kaaya-aya po ang mensahe po ninyo sa araw na ito. At ganun din po naman, Lord, ang mga makakarinig po ng iyong salita ay bigyan mo po sila ng ability, Lord God, upang makarinig po ng iyong salita, Lord God. Dahil napakarami pong distractions sa mundong ito at nabibingi po kami, Lord God, sa iyong salita. Lord, gabayan mo po ang bawat isa, Lord, upang magamit po namin ang application, Lord God, ng pag-uusapan po sa araw na ito sa pang-araw-araw po na buhay namin, sa paglaban po namin sa mga kalaban, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Patuloy niyo po kaming ingatan at i-bless, Lord God, sa aming tinatahak, Lord God, na journey. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, muli po, ang ating topic ay mission, vision, at layunin ng Kristiyano. So, pag-usapan muna natin yung mission. Try natin kung ma-identify ba natin yung company. Kasi lahat ng mga organisasyon ay may kanya-kanyang mission, vision, and goal, as well as core values, di ba? So, sa mga schools, meron yan. Sa iba't ibang mga organisasyon, mayroon pong mission, vision, and goal. So, for example, magkaroon tayo ng short quiz. Okay?
Eto sa screen, tingin tayo sa screen. So, meron tayong short quiz. May ibibigay ako sa inyo na mission ng isang kumpanya. Tapos subukan natin i-identify kung ano ang company na ito. Okay? So, first one. To organize the world's information and make it universally accessible and useful. Tama. Google ang sagot. Ayan. Yan, balik natin, balik. So, the answer is Google. Bakit? So, totoo namang ino-organize ng Google yung mga information, di ba? And then, accessible ito sa lahat. So, ginagawa nila yung mission nila. Oo o hindi? Ginagawa, di ba? And accessible ito sa lahat. And useful, for sure, sa ating lahat. So, next, the answer is Google. Tama. Next one. To enable people and businesses throughout the world to realize their full potential. Ano kaya ito? Medyo mahirap. Good answer, no? Pero, ang sagot po dito ay Microsoft. Yan, medyo mahirap. So, yan ang mission ng Microsoft, which is ginagawa rin nila sa panahon natin. Kasi wala tayong ganito kung walang Windows, no? Wala tayong nagagamit na PowerPoint presentation, wala tayong nagagamit sa computer natin. Unless Mac ang gamit natin. No? So, next one. We create and provide magical experiences and memories that last a lifetime. Enchanted Kingdom. Ayan, tama. So, Enchanted Kingdom. Ito ang mission ng Enchanted Kingdom. Ang magbigay ng experience, magical experience daw sa mga tao at ano pa? That lasts a lifetime. So, talaga namang maaalala mo yung mga rides na masasakyan mo doon pag ikaw ay lalo na sa extreme. Meron dong extreme. Familiar po ba tayo sa extreme? Kung hindi, ang extreme, kunyari dito tayo sa rooftop, di ba? So, 3 taas ng ganito, tapos unti-unti nga angat sa pinakadulo. Hanggang sa pag nasa dulo na, babagsak ng napakabilis. May iwan yung spirito mo sa taas. So, talagang magical experience. Near-death experience. So, next. Aims to be a venue for people to come together and foster the true Filipino spirit of bayanihan. Ano kaya ito? Kaninong mission kaya ito? Sirit na? Medyo. SM. Tama. SM. So, mission ito ng SM. SM Malls. Tama. Galing ni Cha, ah. So, yun ang mission ng SM. And totoo, di ba? Pwede rin. Okay. And so, yun na yun. Pero meron tayong bonus dito. To serve great tasting food, bringing the joy of eating to everyone. Jollibee. Yeah. Galing ah. So may points, 2 points kay Alexa. Okay. So kung makikita natin, talagang napakahalaga ng mission kasi ito yung kumbaga yung nagiging daan kung ano yung ginagawa o yung pina-priority ng isang kumpanya o ng isang tao, hindi po ba? So mission talaga ang nagde-define ng organisasyon. 'Di ba? Na kung makikita natin ito talaga, kunyari sa Enchanted Kingdom, talagang ina-uphold nila yung mission nila na magbigay ng magical experience sa mga tao na talaga namang maaalala at maaalala natin every now and then. So, meron pa tayong 2 example dito. So, ito ay schools naman na the first one, okay, so meron tayo dito, isang school sa ibang bansa, no? Na sinasabi dito, founded in 1636. Yan, 1636, 300 plus years ago. Diba? At sinabi dito ng kanilang mission, to be plainly instructed and consider well that the main end of your life and studies is to know God and Jesus Christ. And then sa mga diploma nila nakasulat, Cristo et Ecclesiae,
around Veritas. Meaning, truth for Christ and the church. So itong mission na ito, dahil wala na sa screen natin, ay ang mission ng Harvard University nang sila ay itinatag noong 1636. And then another mission, ito naman ay sa Yale University, isa ring tanyag na universidad sa USA, no? Ito ay in-established noong 1701, and then yung primary goal nila is every student shall consider the main end of his study to wit, to know God in Jesus Christ and answerable to lead a godly, sober life. So, makikita natin dito na focus sila sa godliness, di ba? Sa Christianity. Dahil ang Harvard University at ang Yale University ay nagsimula bilang seminaries. Yan. Sila ay focus sa seminary, kumbaga. Ngunit ngayon, kung titingnan natin ang Harvard University, ganun pa rin ba sila? Hindi na. Kasi fino-focus nila yung diversity and then yung inclusion daw ng lahat ng mga tao. So, kumbaga, hindi na nila sinusunod yung foundation, yung mission nila nung sila ay in-establish. So, mayroong kaiba sa ating panahon sa ngayon. So, nangyayari rin ito, no? Na nakakalimutan na nila yung main mission and then nagfo-focus na sila sa panahon natin ngayon. So, mission. Yan ang unang punto natin sa araw na ito. Ano ba ang mission? Again, mission is what defines what we do. Ito yung nagsasabi kung ano ba yung mga dapat nating gawin. Na for example nga, yung sa Jollibee, di ba? Ang sabi dito sa Jollibee, to serve great tasting food, bringing the joy of eating to everyone. Which is true, di ba? Ginagawa nila yan. So sa dami ba naman ng Jollibee sa Pilipinas, sino pa bang hindi nakakain ng Jollibee? Diba? Ngayon, so halos lahat naman tayo ay nakakain na sa Jollibee, no? Kahit mga bata pa. So talagang ina-uphold nila yung mission nila and isinasagawa nila ito sa paraan na alam nila. So let's say for example, imaginein natin, mayroong kaguluhan, let's say, di ba? Medyo nauso yung terrorism nung mga nakaraang taon, yung ISIS. Yan. Kunyari, na tumawag ang gobyerno na kailangan namin ng mga tao, ng mga kalalakihan, simula edad 20 hanggang 45. Yan. 20 hanggang 45. Sino mga kasama? 20 hanggang 45. Sino mga kasama? Ng mga lalaki. Alo? Ako lang? So, yung mga 20 hanggang 45 dadalhin sa battleground. Hindi po ba? Wala. Hanggang 45 lang, kunyari. Kasi, para daw mga energetic and ready makipaglaban. So, pagdating natin doon, syempre ine-expect natin na yung mga sundalo handang-handa makipaglaban, hindi ba? Kunyari may mga baril sila, mga naka-army na damit, puro kaguluhan yung nakikita natin sa battlefront. Ngunit pagdating natin doon sa battleground, doon sa ang tawag doon, base ng army, ay nakita natin na napaka-relax ng mga soldiers. Sila ay nagsa-sunbathing lang, nag-ML, kunyari, naglalaro ng table tennis at ganun. So relax na relax sila sa battlefield. Anong mararamdaman natin, mga kapatid? Ano mararamdaman natin? Makikita natin na relax lang yung mga army, mga sundalo. This is for example lamang na mga sundalo sa battlefront. Tapos, masaya lang sila sa benepisyo nila dahil sila ay mga sundalo.
kahit na nasa gitna ng kaguluhan, ano mararamdaman natin? Siyempre, tayo ay magugulat, madi-disappoint, no? Bakit ganun? And then, instead na handa sila dapat na lumaban sa mga kalaban, sila ay nagre-relax lamang. So, ang naging problema doon mga kapatid, nakalimutan ng mga sundalo ang kanilang mission. Ayan. Tama, si Brother Derek. Nakalimutan nila ang kanilang mission na protektahan ang mga sibilyan. 'Di ba? Na dapat handa sila palagi sa pakikibaka kapag sumugod ang mga kalaban. Na talaga namang, kunyari yung nangyari sa, ano ba yun? Yung ISIS yun, di ba? Yung sa bandang, hindi, doon sa bandang, timog ng Pilipinas. So, sa Mindanao banda, no? Talagang sira ang mga establishment, talagang may mga bomba na nangyayari. So, kung hindi sila handa sa ganun, ano ang mangyayari? Magtatakbuhan ang mga sundalo, no? Dahil, hindi naman ito ang dahilan kung bakit sila naging sundalo. Sila ay naging sundalo para sa benepisyo. Siyempre, maganda ang benepisyo ng mga sundalo dahil ikakamatay nila yung ginagawa nila sa pagprotekta sa atin. So kung hindi handa sa misyon ang mga sundalo, kawawa ang civilian. So palagi naman nating nakikita yan sa mga sundalo na talaga namang handang-handa sila sa mga mangyayari. So, ganun din naman sa atin bilang mga Kristiyano. No po? So tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay parang mga sundalo ng Panginoon. No? Tayo ay nasa battlefront. Tayo ay nasa unahan ng mga kalaban. No? Tayo yung mga lumalaban sa mga masasama. Yan. Ngunit, bilang Kristiyano rin naman, syempre ipinopromote natin yung mga benepisyo. No? So, ano ba yung mga benefits, kunyari, benefits ng pagiging Kristiyano? So, sinasabi natin, usually, sige, sabi natin, come to Christ, di ba? And He will give you peace, di ba? Bibigyan tayo ng kapayapaan, ng kasiyahan. Ano pa ba ang ibibigay sa atin? Bibigyan tayo ng kakayahan upang i-overcome yung mga problema, which is true naman, di ba? Di ba? Ano pa? He will give you a happy marriage. Di ba? Lahat ng mabuting bagay, which is true. Ngunit, kapag naman mayroon tayong sige, sabi, meron kang nasama. O sige, gusto ko yan. Siyempre, sino ba namang may ayaw ng kapayapaan, ng kasiyahan, ng magandang buhay? Hindi po ba? Ngunit kung ito lamang ang dahilan kung bakit ka naging Kristiyano, pagdating ng unos, siguro magiging questionable na yan sa iyo. So ano ba yung mission na ibinigay sa atin? No? So, yung mission, number 1 na mission dyan, na talaga namang mababasa natin sa Bible is yung key verse natin sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yan ang Great Commission na ibinigay ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Ano po? Ngunit, malinaw din naman na sinabi ng Bible na ang Christian life ay hindi playground, no? Hindi lang kasiyahan, hindi lang puro peace, kumbaga, ang mararanasan natin. Hindi lang puro kabutihan sa ating sarili. Ngunit, ito rin naman ay isang battleground para sa atin. Bakit? Bakit kaya?
Kasi number one, syempre challenge para sa atin na mag-reach out. Amen? Challenge sa atin na mag-reach out sa ibang tao, lalo na kung sila ay talagang non-believer. No? Na sabi nga, ngunit ina-uphold natin itong mission na ito. Dahil sabi sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Ito yung pinaka-isa sa dahilan Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Diba? Isa ito sa especially for me, na talagang hanggat kaya ay magre-reach out tayo sa mga tao na non-believer. Kasi gusto mo silang maligtas. Ayaw mo sila na sila ay maparusahan pag hindi sila sumampalataya. At ganun din ang sabi sa Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And isinasagawa naman po natin ito. Amen po ba? Na recently nga lang tayo ay nagkaroon ng baptism. So sa awa ng Panginoon, unti-unti na palalawakin natin ang ating church sa kalooban ng Panginoon. Amen? Yan. So, patuloy po tayo sa, again, going back doon sa war, kunyari, natin bilang Kristiyano, at sa mga kalaban, syempre kailangan na alam natin yung mission natin. Dahil kapag alam natin yung mission natin, alam natin kung ano yung focus natin. Alam natin kung ano yung gagawin natin. Kung ano yung isa sa katuparan natin bilang mga Kristiyano. Upang pagdating ng unos ng problema, hindi tayo basta-basta magba-backslide. Ayan. So napaka-importante na tayo ay, kahit sa gitna ng pagsubok, tayo ay patuloy na lumalaban. Amen po ba? Ayan, sabihin mo yan sa iyong katabi, lumaban tayo. Ayan. So patuloy tayong lumaban kahit tayo ay nasa gitna ng problema. Kahit tayo ay nasa gitna ng unos, kahit tayo ay nasa gitna ng laban. Ayan. Bakit? Kasi malinaw ang sinabi sa Bible na hindi nga magiging madali ang buhay natin bilang Kristiyano. Sabi sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ayan, so napakaganda niyan. And sinabi rin sa Proverbs chapter 24 verse 10, kung ikaw ay mga lupaypay, sa kaarawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. Ayan, so talagang hindi magiging madali ang ating buhay dito sa mundong ito. Dahil the more na ikaw ay mag-voice out, lalo sa panahon natin, no, the more na mag-voice out ka ng iyong paniniwala, ng iyong pagiging Kristiyano, lalo na sa mga non-believers, ikaw ay kukutsain pa. Hindi po ba? Amen? Ikaw ay pagtatawanan. Paano mo magagawa yung mission mo na ibahagi ang salita ng Panginoon kung ikaw ay panghihinaan ng loob dahil dito sa pagtatawa at pagkukutsa ng mga tao? Ayan. So napakahalaga na palagi mong balikan kung ano ang mission mo. Ganon din ang sabi sa John, chapter 16, verse 1 to 2. Ang mga bagay na ito ay aking sinasalita sa inyo upang kayo'y huwag mga tisod, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras ng sinumang pumatay sa inyo ay akalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. So talagang mahirap ang ating buhay bilang Kristiyano. Ngunit
kahit na ganon, dapat tayo ay mamuhay ng naayon sa ebanghelyo ng Panginoon. Philippians chapter 1 verse 27 to 30. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman, alang-alang sa Kanya. 30, yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakikita rin sa akin at ngayon nababalitaan ninyong taglay ko. So napaganda ng letter na ito para sa mga Philippians, no? Na kahit na ano pang ranasin nila. 'Di ba yung mga disciples o mga apostles ng Panginoon ay nakukulong, 'di ba? Pinapahirapan. So despite that ay patuloy sila. Dahil sabi nga sa 29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang sa pananampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So malinaw na hindi lamang bed of roses, no, ang ating buhay bilang Kristiyano. Hindi dapat dahil sa benepisyo na ibinigay sa atin kung bakit tayo makikibaka. Siyempre, part ito, ngunit dapat handa tayo na isakatuparan ang ating misyon. Ayan. Na ano ba ang pinaka-mission natin? Dito sa Smyrna, familiar po ba tayo sa ating mission? Ayan. So, actually, dapat i-post natin ito dito. Meron po tayong mission, vision, and goal sa Smyrna Christ Church actually. So, ang ating mission ay maikli naman. Maikli lang po. Ito ang ating mission. To preach the gospel to every creature and nation. Ayan. To preach the gospel to every creature and nation. And ang vision naman natin, to convert them into Christ followers by baptizing them in the name of the Lord Jesus Christ. So align po ba ito sa Matthew chapter 18, Matthew chapter 28 verse 19 to 20? Yes po. So dito po nakabase ang mission ng Smyrna Christ Church at kaya nga tayo ay patuloy. So almost how many years na tayo? 'Di ba? 29 years of evangelism na tayo. No? So, nasa second generation na tayo ng, kasi noon, mga bata pa, di ba? Kahit sila Ate Mi, mga bulinggit pa nang tayo ay nagsimula. Tayo ay Temple of Christ pa lamang. Hanggang ngayon ay Smyrna Christ Church. And then patuloy tayo na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hanggang sa henerasyon na darating. Kaya napakahalaga na alam ng bawat isa ang ating mission para hindi tayo matulad sa Harvard, sa Yale University na kinalimutan na nila yung old mission nila and then iba na yung mission nila ngayon. No? So, patuloy po tayo. So, kung ang mission natin ay sa Matthew 28 verse 19 to 20, ano naman ang vision natin, no? Kung ang mission natin, basahin natin muli. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat. So gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So sa English yan, make disciples of all nation. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So ano kaya ang magiging vision? Kasi pag sinabi naman nating vision, ito naman po yung picture kung ano yung mangyayari kapag na-fulfill natin yung mission. So kumbaga future ito. So kung ipapagkumpara natin yung dalawa, so meron tayong mission dito sa right side. Ito nga yung Matthew chapter 28 verse 19 to 20. And then, ang vision nito ay sa Revelation chapter 7 verse 9. Na sinabi dito, diba dito, make disciples of all nations. No? Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And then sa Revelation chapter 7 verse 9, after this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count. So napakarami daw na tao. So mas marami sa atin, mas marami na hindi mabilang from every nation. Diba? Iba't iba. May Pilipino, may Japanese, may African, may American. So, yan. So dapat kasama tayo dyan. Ano po? Diba? Iba't ibang tribo, people, and language standing before the throne and in front of the Lamb. So this is our vision, no? Na magaganap kapag isinagawa natin yung mission natin, which is to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, which is Jesus. Ayan. So, again, uulit-ulitin ko ito, napakahalaga na palagi tayong babalik sa ating mission dahil kapag nakalimutan natin ng mission, magiging kagaya tayo ng mga sundalo, na magiging complacent tayo, magiging relax, magpapakasaya tayo, kumbaga sa mundong ito at sa term ng Christian, magbabackslide tayo sa ating paniniwala. So, ayan po ang ating vision na sa awa ng Panginoon ay unti-unti din naman nating sinasagawa, no? And then, through internet evangelism din naman, na patuloy nating isinasagawa, 'di ba? Araw-araw tayo, linggo-linggo tayo nag-upload sa ating YouTube, sa ating Facebook, and ganun din ang ginagawa ng ating head pastor sa probinsya, no? Na sila ay nagpe-preach din naman sa Masbate. And in the same way, sa atin, bilang mga Kristiyano, sa bawat grupo na kinaaniba natin, no? Dapat ibahagi din natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang dito sa church. Kasi kung sa church lang tayo palagi magbabahagi ng salita ng Panginoon, di hanggang sa church lang din yung mensahe natin. For example, kapag ikaw ay teacher, paano mo ibabahagi ang salita ng Panginoon? No? Kapag ikaw naman ay nasa call center, let's say, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa mall, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa field, paano mo kaya maibabahagi o magagawa ang misyon mo bilang Kristiyano upang maisakatuparan natin ang vision natin? So, iba't ibang paraan natin maisasagawa iyan, ngunit dapat nating pagkaingatan din naman ang sarili natin. Dahil kapag nakalimutan natin muli ang ating misyon, tayo ay maliligaw. Ayan. And patuloy po tayo. Ano ba yung importance muli ng mga ito? Ng mission, ng vision, ng goals? Oh, by the way, yung goal po natin pala, ang vision natin muli sa Smyrna Christ Church is to convert people into Christ followers by baptizing them in the name of the Lord Jesus Christ. And then ang goal naman natin is to teach them to observe all the commandments of Christ. Ayan, nakabase yan sa Matthew chapter 28 verse 20, Galatians chapter 6 verse 2, and 2 Peter chapter 3 verse 2. So, importance, ano ang kahalagahan na i-uphold natin ang mission, ang vision, ang goal ng
pagiging Kristiyano ng natin, hindi po ba? So, unang-una dyan is to determine our priority. So, napakahalaga nito upang ating maalaman kung ano ba yung ipa-priority natin, no? Versus the other things. So, kung alam mo yung mission mo, alam mo kung ano yung ipa-priority mo. Ayan. So, second, to keep us focused. Ayan. Para maiwasan natin yung mga distractions sa mundong ito. Ano pa? Align our members and leadership team. Mayroong pagkakaisa. Ayan. Promotes unity and prepares us for eternity. Dahil nga, ang ating vision ay gaya ng nasa Revelation chapter 7 verse 9. Na pagdating ng panahon, lahat ng mga tao sa mundong ito ay magsasama-sama na magpupuri sa Panginoon. Every nation, every tribes, every language, di ba? Lahat ay sama-sama na magpupuri sa Panginoon. So, to conclude all this, mga kapatid, tayo ay isang parte, no? Tayo ay parte ng iisang katawan. At mayroon tayong kanya-kanyang gawain at mga layunin, di po ba? Although meron tayong iisang mission, vision, meron tayong iba't ibang gawain upang maisakatuparan ang mission, vision na yan. Di ba? So, ngunit, yun nga, kung saan ka naroroon, kung saan ka man maparoon, ang mission natin ay iisa, ito ay ipamahagi ang salita ng Panginoon, ang ebanghelyo, ang mabuting balita. So, kahit hindi dito sa church, no? Kahit mapalakad ka lang dyan sa gilid, sa tabi-tabi, or sa trabaho, kahit saan tayo kasama, ay pwede mong ibahagi ang salita ng Panginoon. Pwede po ba yan? Pwede, di ba? And aside from that, pwede mo ring maibahagi ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong, syempre, dapat ikaw ay buhay na patunay ng iyong belief. Pwede ba namang Kristiyano ka tapos kabaliktaran nun? Ganun, di ba? So, dapat tayo ay maging isa sa mission. Dahil tayo nga ay parte ng iisang katawan. Romans chapter 12 verse 4 to 5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. So iba't iba mang paraan tayo gumagalaw at namumuhay sa mundong ito, ngunit isa dapat ang ating misyon, ang vision at ang layunin, dahil tayo ay parte ng katawan na ang ulo ay si Kristo. Diba? Na tayo nga ay magsiyaon daw at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, bilang huli na iiwan ko sa inyo, ito ang nasusulat. Muli, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So kahit saan man tayo maparoon, kahit saan man tayo makabilang, i-prioritize natin ang Panginoon at ipamahagi ang kanyang ebanghelyo. Pwede po ba yun? Amen. So magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan.
at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.